The Research Club. Ngayon ang huling araw ng club, hunt dito sa St. Terry's High. Hindi ko hilig ang mga bagay na ito. Nangyari lang na nahila ako ni Francis at ni Charmaine upang sumali sa iba't ibang organisasyon sa school namin. Kaya heto ako, palakad-lakad, kasama sila. Nanggaling na kami sa drama club, literary guild at marami pang iba. Hanggang ngayon, si Charmaine pa lang ang nagkakaroon ng organisasyon na nasalihan. Hoy Kim, ang lalim naman ng iniisip mo. Don't lose hope. If there's a way, there's a will. Ani sa akin ni Francis. Siyo nga, there's a way, there's will ka dyan. Tumigil ka nga, kaya di ka natatanggap eh. Tukso naman ni Charmaine sa nauna. Ngumiti lang ako habang nagbabangayan silang dalawa sa likuran ko. Nagpatuloy ako maglakad at nag-iwan ako ng distansya sa aming tatlo. Hindi ko maiwasang kabahan habang iniisip ang lagay ni Lola sa ospital. Gusto ko sana siyang puntahan, pero kailangan kong maghanap ng masasalihang grupo. Isa kasi ito sa mga kailangan para pirmahan ang clearance namin pagkatapos ng taon. Habang nakatungo ako naglalakad sa hallway, bigla akong napatigil sa paglalakad nung akala ko ay may nabangga akong tao. Hindi naman mabilis ang paglalakad ko, pero parang mayroon ako nararamdaman na tumatakbo papalapit sa akin. Akala ko talaga ay may makakasalubong ako. Nag-angat pa ako ng tingin ngunit wala naman akong nakitang tao sa harap ko. Minabuti ko na lang ituloy ang paglalakad. Ngunit bago pa man ako humakbang, "Wait, Kim!" Narinig kong sigaw ni Charmaine. Huminto ako sa paglalakad. Tumakbo si Charmaine patungo sa akin at may akmang pupulutin sa sahig. Sinundan ko ng tingin ang ginawa ng aking kaibigan. Tama, may pinulot nga siya. Isang kapirasong papel. "Ano yan?" tanong ni Francis na naglalakad patungo sa aming dalawa. Binasa naman ni Charmaine ang laman ng kapirasong papel. Mataman akong nakinig sa kanya. "Can you find what others cannot find? If you have what it takes to take the biggest thrill of your life, join us now, Research Club," sabi ni Charmaine. Sabay sulyap sa amin ni Francis at tulad ng naisip ko, nagmamadali akong hinila ni Charmaine patungo sa lokasyon ng nabanggit na grupo. Tumatakbo namang nakasunod sa amin si Francis hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang booth. Nagliligpit na ang tingin ko sa mga miyembro ng grupo, ngunit nababasa pa namin ang placard na nakasabit sa booth nila, Research Club. "Ano pong may tutulong namin?" tanong ng isang babae habang nagliligpit ng mga papel. "Sasali po sana kaming tatlo sa Research Club." "Nice meeting you," mabilis na sagot ni Charmaine. Sabay abot ng kamay nito sa babae. Nakipagkamay naman ang babae sa kanya at bahagyang ngumiti. "We want you to be in our club. But I'm really sorry," sabi ng babae, sabay lahad na kamay sa mga nakakahon nilang mga kagamitan. "Wala na po bang chance?" tanong ni Francis habang nakahawak sa kanyang mga tuhod at hinihingal. "Actually, meron pa," sagot ng isang babae mula sa aming likuran. Humarap kami sa kanya. Kabaligtaran ng naunang babae na nakausap namin. Mahaba ang buhok nito at malapit na sa pagiging maputla ang kulay ng balat. Medyo payat siya at katamtaman ng tangkad. May hawak din itong kahon at naglalaman ng iba't ibang kagamitan. "Sumunod kayo sa akin," dugtong nito. Sumunod kami sa kanya, excited na excited si Charmaine na para bang ito pala ang unang sasalihan niya na grupo. Nang nasa loob na kami ng isang kwarto, ay binigyan kami ng babae ng tigis ng upuan. Hindi niya kami nginingitian. Ang nakakapagtaka pa ay panay ang sulyap niya sa akin. Tinatapunan niya ako ng hindi magandang tingin. Dahil doon na hindi ako naging komportable. Naupo kaming tatlo ng magkakatabi habang siya naman ay nakatayo sa aming harapan. "Ako si Kanisa, ang presidente ng Research Club. Hindi ninyo kailangan magpakilala. Ako ang pipili kung sino ang makakapasok sa inyo." Nagkatinginan na lang kaming tatlo. Hindi katagalan ay narinig namin bumukas ang pinto ng kwarto. Doon ay pumasok ang tatlong lalaki at apat na babae. Nakatingin silang lahat sa amin. Nakaramdam naman ako ng hindi magandang kabog sa aking dibdib. Kaya iniwasan ko na lamang ang tingin nila. Maya-maya ay iminuwestra na ni Kanisa ang kanyang kamay. Sinuotan kami ng blindfold ng mga hindi pa namin nakikilalang mga tao. Naririnig kong bumubungis-ngis si Charmaine, habang ako naman ay kalmadong nakikiramdam. Hindi naman nakatali ang mga paa o kamay namin, kaya kung ano man ang balaki nilang hindi maganda, ay makakalaban kami. Si Francis naman ay naririnig kong nagreklamo. Nasa gitna naming dalawa ni Charmaine. "Tumahimik kayo at sumunod sa sabihin ko. Gawin ninyong sentro ang nakikita nyo. Focus. Mag-focus kayo sa dilim at sabihin kung ano ang nakikita at nararamdaman nyo. Simulan natin sa lalaki," ani ni Anisa.
Wala akong nakikita, pero may nararamdaman ako. May nakaturong daliri sa noo ko, bulalas ni Francis. Wala akong nakikita, wala din akong nararamdaman, mabilis ngunit malungkot na pahayag ni Charmaine. Nang tumahimik si Charmaine, alam kong ako ang kasunod kaya nag-focus ako. Si Lola, siya ang nakikita ko sa dilim. Wala akong nararamdaman kundi ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Nararamdaman kong umaagos ang aking pawis. Si Lola, unti-unti siyang nawawala sa paningin ko. Habang lumalabo ang nakikita ko, unti-unti rin na hindi ko maramdaman ang pintig ng puso ko at pansamantala, alam kong hindi tumitibok ang puso ko. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko, kahit ang mga paa ko ay ayaw sumunod sa idinidikta ng isip ko. Gusto kong tumayo pero hindi ko magawa, ngunit kahit ganon, alam kong buhay naman ako. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang malamig na sahig sa mukha ko, doon ay tinanggal nila ang blindfold sa aking mga mata. Nakita ko ang lahat na nakatingin sa akin. Laking gulat ko na 12 na kami sa loob ng kwarto. May pumasok ba? Wala akong matandaan. Sandali kong hindi maramdaman ang paligid. Nang nakatakip ang mga mata ko, bumalik sa isip ko si Lola. Kaya dali-dali akong tumayo para magpunta sa ospital. Nagtaka ako nang hinawakan ni Kanisa ang balikat ko. Bigla rin siyang umiling at yumuko. Anong ibig sabihin niya? Check your phone. After this, sabi ni Kanisa sa akin, the screening's done. Only Kim made it. You may go. Dugtong pa nito. Sabay lakad papalabas ng kwarto kasama ang grupo. Muli akong nagtaka. 8 lang sila. Kung idadagdag kaming 3, dapat ay talagang 11 lang kami. Ngunit bakit 12 ang tao kanina? Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa aking bulsa. Merong missed call at isang text mula kay Mama. Nang nabasa ko ang mensahe ni Mama ay para akong kinuhaan ng lakas. Para bang kinain ng kung ano ang buo kong pagkatao. Wala na si Lola. At ngayon, oras ko na. Kaya hindi ako mapakali ay hindi dahil sa malapit ako kay Lola. Noon pa man ay nakakaramdam na ako ng hindi pagkagusto sa kanya. Kaya hindi ako mapalagay. Sa kadahilan ng mayroong kakaiba sa aming pamilya, mayroong isa sa amin na may abilidad na makita ng mga engkanto, multo at demonyo. Ipinapasa ito sa pinakabata sa isang henerasyon, sa apo at hindi sa anak. Ngayon, sa akin na ipasa ang abilidad na iyon at na maipapasa ko iyon sa araw ng aking pagkamatay. Lumipas ang ilang araw, parati lamang akong mag-isa. Nilibing na si Lola, hindi na rin sumama sa akin sina Charmaine at Francis. Umugong ang balita na baliw daw ako, nagsasalita mag-isa, kahit na walang kausap. Ito na iyon, ang abilidad na hindi ko ginusto. Hindi ko na malaman kung sino ang tao, sa multo, engkanto o demonyo. Sumama ka na lang sa amin, katulad mo rin kami, bulong ng isang pamilyar na boses sa akin, si Kanisa. Hindi nga lang nagmula sa pamilya ang abilidad namin. Mahirap ipaliwanag kung saan nagmula, pero tulad mo nakakita at nakakaramdam kami ng mga bagay na hindi nakikita o nadarama ng iba, ang research club. Matapos sabihin sa akin iyon ay sama-sama silang naglakad papalayo. Sinundan ko sila at minabuting kausapin. Ngunit habang papalapit ako sa kanila, unti-unting nagbabago ang mukha ng mga tao sa paligid ko. May nakabigti sa hallway, babaeng lapnos ang kalahati ng muka, bata na duguan ng bibig at mata, matandang babaeng gumagapang sa pader at marami pang iba. Naramdaman ko ang init ng luha ko sa aking mga mata. Patuloy ako sa paghabol kay Kanisa. Nagbabaka sakaling mabibigyan niya ako ng kasagutan. Pero unti-unti nagdilim ang paningin ko hanggang sa wala na akong maramdaman sa paligid ko. Sa aking pagmulat ay nakahiga na ako sa sahig. Dahan-dahan akong bumangon. Nakabilog ang mga miyembro ng research club na habang nakatayo naman sa kanilang gilid si Kanisa. Tumabi ako sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko. Mga spirit questor kami. Malinaw naman na siguro sa'yo kung anong ibig sabihin nun, sagot ni Kanisa. Research club kayo, di ba? Yup, and they are what we're searching for. Look around you. Sa palibot ko, ng aking mga mata, natagpuan ko ang iba't ibang uri ng kaluluwa. May itim at puti. May masaya, galit at umiiyak. Naramdaman kong may isang kumalabit sa akin. Ate, malabig na tawag nito sa akin. Ate, tignan mo ko. Ulit pa nitong tawag. Tumingala ako. Ayokong tumingin. Naramdaman ko ang pagkapit nito sa binti ko. Masangsangang amoy, mabigat at napakalamig. Bumalot sa katawan ko ang malamig na hangin. Ate, hindi mo ko titingnan? Matalim na tanong nito. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatingala hanggang sa unti-unting may nabuong imahe sa blankong espasyo na itinitingnan ko.
Isang batang babae, sobrang putla ng muka. Maitim ang paligid ng mga mata, mahaba ang itim nitong buhok, at nanilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Bakit ba ayaw mo akong tignan? Hiyaw nito. Hindi ako makasigaw, naramdaman ko ang pagbagsak ng tuhod ko. Nanatili akong nakatingala. Nakita ko kung paanong biglang nawala ang bata sa paningin ko. Naglaho lang na parang bula. Hindi ako kumukurap, hindi ako gumagalaw, kusang tumulo ang mga luha ko. Habang nabubuhay ako, ganito ang magiging araw ko. Isang bagay na kahit kailan alam kong hindi na makakasanayan. Pakiramdam ko ay ninakaw sa akin ang buhay ko. Subukan munang gawin ang ginagawa namin, Kim. We are helping spirits to pass to the other side. Use your talent, ani ni Akanisa. Talent? Yun ba ang tawag ninyo dito? Nakakita ko ng mga patay at kung paano sila namatay. Paano naging talent yun? Hindi lahat ng nakikita mo, Kim, ay patay na. Yung iba mapupunta pa lang doon. You have the ability. And since that the first time I saw you, we need you here. That doesn't make me feel any better, freak. Walang ano-ano ay tumakbo ako paalis. Kahit na hindi ko alam kung nasaan ako, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak. Ang hirap isipin na napakalaki ng nagbabago sa buhay ko. At ngayon, mas lalo akong natatakot. Sino sa mga kilala kong nabubuhay pa ang makikita ko bilang kaluluwa? Bakit ba kailangan malaman ko kung sino ang mamamatay na? Hindi patas ito. Wala man lang ako magagawa para sa kanila. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ko. Marahan kong pagtakbo ay mabilis akong hinapo. Namamanhid ang balikat at batok ko. Masangsangang amoy at malamig. Ate, bakit ka tumatakbo? Muli ay narinig ko ang batang babae kanina sa kwarto. Doon ko naramdaman na nakaupo siya sa balikat ko. At ngayon ay nakaharap ko naman siya. Nabaliktad ang ulo niya sa aking muka. Sinisilip niya ako. Hindi ko makasanayan ito. Nakikita, naririnig at nararamdaman kong tumatawa siya. Nanilisik pa rin ang mga mata niya. Pumikit ako at patuloy na tumakbo. Mas tatanggapin ko pang mamatay na lang kaysa ipasa sa iba ang tadhanang ito. Maya-maya ay naramdaman kong bumangga ako sa isang tao at naramdaman ko ang pagyakap at paghawak nito sa akin. Dear, go back inside. We're waiting for you. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakita ko ang isang babaeng duguan ng muka at may butas sa noo. Nandidilat ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Posibleng patay na siya o mamamatay pa lang. At kilala ko siya, si Mama.